Hallelujah. Kamusta po? Kamusta? God is good. And all the time. Amen. Praise God. Napakabuti ng Panginoon talaga sa ating buhay. Amen. Hallelujah. So, ready na po ba ang lahat? Amen. Kamusta po ang isang linggo nyo? Kamusta po ang isang linggo? Amen. Praise God. Sige po. Ngayon po yung aking pong ibabahagi ngayon ay sa ano po, no? Sa Revelation Revelation chapter 2 lang. Pero diyan kasi, no, okay lang po ba pakita po ng ng title? Nandiyan na po ba? The letters to the seven churches. Nandiyan na po ba? Ayan, the letters to the seven churches. So Revelation chapter 2 and 3 kasi nandiyan po yung seven churches, ano. But hindi po natin kayang tapusin yan, ano. So 7 po kasi yan. So yung akin lang po nagawa ay dalawa, no? Dalawang sa mga churches na po yan. So nandoon na tawag dito, series. Yan, no? So I believe siguro mga 3. Yun. So yun po, sa Revelation chapter 2 po tayo hanggang 1 hanggang, ano po ba yan? Hanggang 11. Hanggang 11 po ba? Opo, hanggang 11. Tama, hanggang 11. Sige po. Okay lang po tayo. Yan, sabi po dito, isulat mo sa anghel ng iglesia sa Efeso. Ito ang pinapasabi ng may hawak ng 7 bituin sa kanyang kanang kamay at lumalakad sa gitna ng 7 ilawang ginto. Nalalaman ko ang mga ginagawa mo, ang iyong mga pagpapakahirap at pagtsatsaga. Alam kong hindi mo kinukonsinti ang masasama. Sinubok mo mga huwad na apostol at napatunayan mong sila'y nagsisinungaling. Alam ko rin matyaga ka. Nagtiis ng maraming hirap, alang-alang sa akin at hindi sumuko. Subalit may isang bagay na ayaw ko sa iyo. Ang pag-ibig mo noong una kang sumampalataya ay nanlalamig na. Alalahanin mo ang dati mong kalagayan, pagsisihan mo at talikuran ang iyong masasamang gawa, at gawin mong muli ang mga ginagawa mo noong una. Kapag hindi ka nagsisi, pupunta ako diyan at aalisin ko sa kinalagyan ng iyong ilawan. Ngunit ito naman ang napupuri ko sa iyo. Kinapuputan mo ring tulad ko ang mga ginagawa ng mga Nicolaita. Ang lahat ng may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ibibigay ko sa magtatagumpay ang karapatang kumain ng bunga ng punong kahoy na nagbibigay buhay na nasa paraiso ng Diyos. Isulat mo sa anghel ng iglesia sa Smyrna, ito ang pinapasabi ko sa iyo ng simula at wakas. Ano po ba yan? Ang namatay at muling nabuhay. Nalalaman ko ang mga kapigatian na dinaranas mo. Alam kong mahirap ka. Ngunit ang totoo ay mayaman ka. Nalalaman ko rin ang mga paninirang puri sa iyo ng mga hindi tunay na Hudyo. Ngunit ang totoo ay sila ay mga kampo ni Satanas. Huwag ka matakot sa mga nag-uusig na malapit mo ng danasin. Makinig ka. Ipabibilanggo ka ng dyablo ang ilan sa inyo bilang pagsubok. Magtitiis kayo sa loob ng 10 araw. Manatili kang tapat hanggang kamatayan at gagantimpalaan kita ng korona ng buhay. Ang lahat ng may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ang magtatagumpay ay hindi makakaranas ng pangalawang kamatayan. Amen. Manalangin po tayo. Lord, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Aming dakilang Diyos Ama, salamat Panginoon, salamat po. Tunay nga po, hindi pong salita ay pagkain, Panginoon, sa amin. Lalo po sa aming spiritual na kung saan, Panginoon, sa katawan na napapagal na ito, Lord, yung salita po ninyo nagbibigay sa amin ng kalakasan. Lord, salamat sa gabing ito. Father God, Holy Spirit, patuloy na pangunahan niyo po kami.
At bigyan niyo po kami ng mga revelasyon, Panginoon. Just as we study, Lord, the book of Revelation. Father God, give us the fresh revelation, a new revelation, Lord, na kung saan sa aming pag-aaralan, Panginoon, ay mas lalo po namin maunawaan. Panginoon, give us a wisdom, Panginoon. Sa ganon, maunawaan po namin ito at maibahagi po namin sa aming kapwa. Lord, patuloy sinabi niyo po sa inyo pong salita na bumabasa na ito sa Book of Revelation ay pagpapalain niyo. Kaya naman, Panginoon, sa gabi ito, patuloy pagpalain niyo po mga anak na nandito sa church, ganun yung Panginoon sa bawat nakakapakinig, Panginoon, sa FB Live. Lord, salamat at patuloy, Panginoon, na kayo aming pinapurihan. Lord, we pray, Lord, na maging maayos sa mga internet connection, Lord. At ganun po, Panginoon, yung bawat puso at isipan, Panginoon, ng bawat nakikinig, Father God, ay nandoon na nakapokus nga lang po sa inyo pong salita. Lord, gamitin niyo po ako bilang inyo pong tungtungan. Kayo makita, ang boses niyo marinig. Father God, Lord, I ask for your wisdom, Panginoon, as I deliver your word, Panginoon, sa aking mga kapatid. At Panginoon, kayo nga lang po maluwalhati at maitaas, Panginoon, sa gabing ito at sa aming buhay. Purihin po kayo sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Amen. Sige po na po tayo. Amen. Sa Book of Revelation. So kahapon din po, no, nung na-share ko sa Book of Revelation. So ito pong the Book of Revelation, no, it's a different book po, no. It's not an epistle, no. Hindi po siya letter po talaga, nakatulad ng mga isinulat ni Paul, no. Halimbawa, letter to Corinthians, Galatians, no. Ito po ay prophetic literature, no, yung pagkakasulat, no, prophetic po siya. So yung author po nito na si John, no. Kapatid po siya ni James, no? Original po sila sa mga 12 apostol ng ating Panginoon Kristo. At ang kanilang tatay po ay si Zebedee. Ang nanay po nila ay si Salome. Meron po silang business, yung mga pangingisda. At itong magkapatid na to, no, lalo to si John, si James, no, ang bansag sa kanila ay Sons of Thunder, no? Sa mabasa po natin sa Mark 3:17 yun, na kung saan nandun sabi nila, papasok sila, no, isang lungsod, hindi sila tinanggap. No, sabi doon ng magkapatid, Panginoon, gusto niyo ba paulan na natin ng kidlat, no? Thunder, tama po ba? Thunder, no? So yun, So yun, yung Revelation po, na-Revelation is a letter. Letter, it is written to 7 churches, no? Nandiyan po yan. Kung pakita po natin yung mapa para po ma-picture niyo po kung saan po yan. Ayan, nakikita niyo po ba? Hindi gaano, no? So ito yung mga pula. Kung mabasa nyo, ito yung Ephesus, Smyrna, Pergamum, Thyatira, Sardis, Philadelphia, Laodicea. So sa Western Turkey po yan, no? Western Turkey, no? Yung Patmos, ito po yung Patmos. So para alam niyo po yun. Kaya nga sabi ko po sa inyo, no, hindi ba tayo nagtataka, bakit ito lang sa parting ito sa Western Turkey? Paano yun nandoon sa East? Di ba po ba? Sa Jerusalem, sa Macedonia, sa Akaya. No? Bakit doon lang? Kasi sabi ko nga po sa inyo, di ba po ba? May nangyayari po doon. Ito pong lugar na ito ay stronghold ni Satan. Mamaya po, ipapaliwanag ko po, no? So yun po. At sa 7 churches na po yan, may mga issue dyan. No? May mga issue and hindrances. So sin and hindrance, no, na issue. Now, dito sa Book of John, sinulat ito ni John, no, nasa Patmos siya, island of Patmos, na kung saan ay, sabi ko po din, yung lugar na yan ay puro bato, no, mahirap ang tubig dyan, so penal colony yan, no, lahat na nakakulong dyan ay political prisoner, no, at nandoon dyan nagpakita. Kita niyo po yun, no, kita niyo po yun. Si John, kung naka-exile siya, tayo po, kung tayo po, imagine niyo yung ating sarili.
kung saan tayo magpunta, nandun ang Panginoon. Mahanap niya tayo. Sa Psalms 139, di ba po ba? Sabi ni Panginoon, tama po ba? Saan ako pupunta? Kahit doon sa pinakailalim, nandun ka. Sabi ng Panginoon. Kaya dito kita niyo po, naka-exile si John, pero hindi nawaglit sa paningin ng ating Panginoon. So kayo din po, no? Tayo rin, kung may pinagdadaanan tayo, hindi kayo nawawaglit sa paningin ng Panginoon. Amen po ba? Basta tatawag lang po tayo sa Kanya. So ito po, no, sa Book of Revelation na ito, makikita, marami po kayo mabasa dito. Maraming mga angels dito. No, puro angels ang makikita nyo po dito. At the same time, mapapansin nyo, sino po ba nakabasa ng Book of Revelation? Baka salita po ako ng salita. Hindi po kayo nagbabasa ng Revelation, no? Mapapansin niyo po dyan, puro 7. Lahat. Ini-impress, no? Pinipress ni John, no? Puro 7. 7 seals, 7 trumpets, 7 scroll, 7 angels, 7 plagues, 7 bowls. Ang dami, puro 7. 7 horns, 7 horns, no? Marami, puro 7. Ano ba ibig sabihin ng 7? Ano ba ibig sabihin ng number 7? Number 7 is completion. Tama po ba? Kasi pagkatapos ng 6 days, 7 days, ano sabi? Ang ating Panginoon ay nagpahinga. Pagkatapos yun, nawala na. Di ba po ba? So number 7 sa completion. So dito, ang ini-impress dito ni John ay gusto niyang tapusin yung libro, which is, ito nga yung revelation ng kahuli-hulihan sa 66 books. Amen po ba? Nakasunod po? Kaya napapansin nyo, puro 7. Yun ang gustong i-impress ni John, ano? So dito rin po, no? Ito lang din po yun, the only book po na 66 books na kung saan, pag binasa nyo po sa Revelation chapter 1-3, no? Kadina po natin po, sabi doon, no? Ang nagbabasa nito ay pagpapalain. Sabi. Sa lahat ng book, wala po kayo mababasa na sinabi doon, pag itong binasa mo, pagpapalain ka, wala. Pero lang po dito sa Book of Revelation. At ganun din sa Book of Revelation, diyan din mababasa na kung saan sinabi sa Revelation 22:18-19, sinabi doon, yung magbabawas, di ba po ba, ibabawas din sa Panginoon, at yung magdadagdag, idadagdag din yung parusa para sa Kanya. So ganun po kaseryoso ang libro na ito, no? Itong Revelation. Ngayon do po, yung pinaka-outline po nitong Revelation, kumbaga parang nahati siya sa 3. Sa Revelation, sige punta po na, Revelation chapter 1, 19. 1:19. Dito po siya nahati, no? Sabi po diyan, kaya't isulat mo ang iyong nakita. Ang iyong nakita sa chapter 1, dito chapter 1, verse 1 hanggang 18, ang iyong nakita, yung revelasyon ng ating Panginoon Kristo kay John. Ngayon din, ang nangyayari ngayon, ito yung nangyayari sa 7 churches, sa chapter 2 and 3, ito yun. Ngayon, at ang mangyayari pa pagkatapos nito, yung chapter 4 hanggang chapter 22, ito po yun, nahati po siya. So yung pinaka-outline po niya, ano? So ito po, no? The book is written to do what? Bakit po ito sinulat? Bakit po ito pinasulat ng ating Panginoon kay John? The book was written to show, sino? Ang ating Panginoon Kristo. No? Ganun din to explain the end. Kasi sa gitna nito i-explain. Ngayon, yung end times, ano? And it blesses the student who read it. No? Pagpapalain yung mga nagbabasa nito. Amen po ba? So, itong the book of Revelation, no, it's not a revelation of end times. It is a revelation of Jesus Christ and the things to come. Amen? Not the other way around. No? Hindi po siya kabaliktaran. Na kung saan revelasyon siya ng end times tapos Jesus Christ. Hindi po. Revelasyon po ito ng ating Panginoon Kristo. Ayan po ba? At ipapaliwanag yung end times. Ang kagandahan po nito, no? Yung kahuli-hulihan from chapter 9, 20, 21, 22. Ang sarap. Yun pong pinakamaganda doon, no? Itong the Book of Revelation, association po siya from death to the resurrection. Yung po yan, no? Katulad ng nabasa po natin sa chapter 2 na kung saan, no, yung mga hindi kinompromise ang kanilang relasyon sa Panginoon kahit sila ay pinatay, pinugutan ng ulo. So nandun po yun, ano? So ito po,
Sige po, punta na po tayo sa Revelation chapter 2. Yan. Sabi po dyan, sabi po dyan, isulat mo sa anghel ng iglesia sa Efeso. Tingnan niyo po, anghel. Dito pa lang po, sa 1 pa lang po, sinabi na doon may anghel. Chapter 2 hanggang sunod niya, puro angel, Ang daming angel po dyan. Pati yung mga fallen angels, Satanas, lahat nandiyan. Kaya dito po makikita natin, hindi po tayo nakipag-wrestle sa flesh. Kita niyo po yung revelasyon, kaya nga revelation. It means unveil, Tinanggal yung cover para ipakita sa atin. Ayan, pinapakita sa atin. Kaya dyan mabasa niyo, puro angel po dyan, sa Book of Revelation. Alam niyo po ba, kasi dito, isulat mo sa anghel ng iglesia ng Efeso. Sa bawat churches, di ba po ba, sa chapter 1, sabi doon, 7 lampstands and 7 stars. 7 lampstands, ano po yun? Sabi doon, yung church. And 7 stars, yun po yung mga angel ng bawat churches. Tama po ba? Naniniwala po ba kayo na ang church ng JCM ay mayroong angel na nagre-report sa ating Panginoon? Amen. Meron po. Ano sa tingin nyo ang i-report ng angel pagdating sa ating Ama? Yung church ng JCM. Very good. Amen. Praise God. Yun ang dapat report ng angel. Ng mga anghel sa JCM Church. So yun po, So yun. So punta muna tayo sige dito sa sa Efeso. Itong isulat mo sa anghel na iglesia sa Efeso. Ito ang pinapasabi ng may hawak na 7 bituin sa kanyang kanang kamay at tumalakad sa gitna nitong 2 ginto. Amen. Sabi po dyan, Efeso, So doon po nakita po natin sa mapa, yung unang kita nyo po, ako po, hindi po dyan naisulat kung sino yung messenger. Imagine niyo po, sinulat ni John, hindi niya sinulat kung kanino niya pinadala. Amen? Hindi binanggit yung pangalang kung sino ba yon. Pero alam niyo po, napaka-importante ng tao nun. Kung sino yon, messenger na yon. Para puntahan niya yung 7 churches na yan. Nandiyan po ba yung mapa? Sige, kahit hindi na po. Sa 7 churches na yan. So yung Efeso po, Efeso was a famous city ng mga panahon na ancient time, ancient world. Si Paul po, nag-ministered po dyan sa Ephesus for 3 years. Mababasa po natin yan sa Acts 19:20. Mababasa natin dyan. Si Aquila and Priscilla din po, with Apollos, nag-serve po dyan sa Efeso. Mababasa po natin yan sa Acts 18. At ganoon din po si Timothy, nag-serve din po siya dyan, nagtrabaho po siya dyan. Ay sinabi nga ni Paul na naninikluhod, something gano'n, na pumirmi ka dyan, dyan sa Efeso. Sa 1 Timothy po yan. 1 Timothy chapter 1, At ganoon din po, kasi po, bakit si John, Kahit hindi po nakasulat dyan, but according to a strong, consistent history po history and tradition, si Apostle John po, si John, nag-minister din po dyan sa mga churches na yan, noong mga panahon na yan, Yung Efeso po, world famous yan, sa pagdating sa mga religious, cultural, and economic center, At yung Efeso po had a notable dyan po sa Efeso, marami pong templo po dyan. Isa po ng pinakamalaking templo po dyan, hindi ko lang po matandaan, yung mga, hindi ko alam, 7 wonders ba o kasama sa 10 wonders, Wonders of the world ay yung temple ni Diana. Temple po ni Diana, yan po yung goddess of worship immoral sex, fertility goddess, So yun po yan. Yan po yung wino-worship diyan. So, yung templong yan, napakalaki at napakaraming pilar. Kung hindi nagkakamali, more than kulang-kulang 200 na pilar. Yung pilar po, di ba nakikita po kayo ng mga pilar, yung bilog, naglalakihan, ganun po karami. Napakalaki po. At na-dekorasyonan siya ng iba't ibang mga imahe. So yun po yan sa Ephesus. And ganun din po, yung Ephesus po, it was a stronghold of Satan, Kasi po dyan marami nangyayari yung mga superstitious, yung mga satanic practices, yung mga books, containing formula for sorcery, and other ungodly forbidden arts. Yung mga arts po, sa kasulukuyan po. Yung mga anting-anting, yung mga imahen, baka meron pa po kayo dyan. Itapon nyo na po yan.
Yung mga demonic images po. No? Itapon na po nyo yan. Kasi yan po ay binabahayan. No? Ni Satan. So, yun po yan. Yan po yung Epeso. No? At marami pa pong mga hindi magagandang bagay pagdating po dyan sa Epeso. So, yun po, no? Sige po sa verse 2. Sabi diyan, nalalaman ko, kita nyo po, nalalaman ko, ito kagad ang pasok na ating Panginoon Kristo, nalalaman ko, no? I know, no? Sabi niya, nalalaman ko ang mga ginagawa mo. So ano ibig sabihin noon? Wala pong nalilihim sa ating Panginoon. Nalalaman ko, no? Ang mga pagpapahirap at pagtsatsaga. Alam ng Panginoon yan. Kung kayo nagtatrabaho sa isang kumpanya, no, andun nagtsatsaga kayo kahit hindi nakikita ng boss nyo, yung katsagaan nyo, at iba, yung napupurihan, hayaan nyo lang. Pero sabi ng Panginoon, nalalaman ko, alam ng Panginoon yun, at gagantimpalaan po tayo, no, sa takdang panahon. Nung nasa Saudi po kami, ganyan. No? Lalo na po sa amin, ng mga installer, no? Na alam niyo po yun, ano, yung mga amo po namin doon, no, mga ibang lahi, siyempre mga Indiano o mga ganon. So yung mga helper namin Indiano. Kami yung magtatrabaho pag wala yung amo. Kami yung tatrabaho niyan, kami magbubuo ng curtain wall. Tapos biglaan nila pag darating yung amo, kukuagawin sa amin. O ganun po yun para lang makita, no, na sila yung nagtatrabaho, no? Pero alam niyo po hindi sila nagwagi, no? Hindi sila nagwagi sa mga Pilipino. Napakasipag ng Pilipino. Napakasipag at ganoon po, alam niyo po yun, mabilis matuto. No? Kaya hinahanap ng mga Saudis yung mga Pilipino kasi grabe sila pagdating sa pagtatrabaho. Amen po? So yun po, no? So sabi dyan, ano, nalalaman ko, alam ko hindi mo kinukonsinti ang masasama. Sinubok mo ang mga huwad na apostol. Ito po yun, no? Sa Acts 20, no? Sa Acts 20, puntahan po natin. Sa Acts 20, verse 29. Acts 20, verse 29. Ito po yung yung last na word, no, ni Apostol sa mga Epeso. Alam kong pagkaalis ko ito, nagpapaalam na po siya sa mga matatandang leader ng mga taga-Epeso. Sabi niya, alam kong pagkaalis ko ay may sisipot, magsisipasok ang mababangis na asong gubat at walang patawad nilang pupuksain ang kawan. 30. Mula na rin sa inyo'y may lilitaw na mga tao magsasalita ng kasinungalingan upang mahikayat na sumunod sa kanilang mga alagad. Kaya't, sabi dito, mag-ingat kayo. Alalahanin niyo, tinuruan ko kayo araw at gabi sa loob ng 3 taon at maraming luha ang pinuhunan ko. So ito na po yun, no? Kay Paul pa lang, nung mga panahon po na iyon, matagal nang patay si Paul. Si John na lang po ang natitira. Last man standing po, no? Sa mga apostol. Nakita lahat ni John, nasilayan lahat ni John, yung kanyang mga kaibigan, kung paano pinatay just for the gospel of Jesus Christ. At si John na lang po yung natitira. So may dahilan po, kaya po itinira siya ng ating Panginoon Kristo. So ayun po yan, no? Sinubok mo mga huwad na apostol. Sige, balik po tayo sa verse 2. So yun po yun, upang, alam ko sige po, verse 2 ng chapter 2. Naalam ko ang mga ginagawa mo, iyong mga pagpapahirap at pagtsatsaga. Alam kong hindi mo kinukonsinti ang mga masama. Sinubok mo ang mga huwad na apostol at napatunayan mo sila'y nagsisinungaling. Amen. Tayo po sa panahon ngayon, paano mo papatunayan yung sinasabi ko po ay totoo at hindi kayo maliligaw? Sige nga po. Paano niyo po mapapatunayan? Siyempre, sa pagbabasa ng Bible. Ang Bible po, ang pinaka-number 1 source of revelation. Pag hindi po kayo nagbabasa nito, walang revelasyon sa inyong Panginoon. Ano niyo po ba yun? Amen po ba? Wala po ba kayo? So dito po, no? Sige po, sa 3, alam ko rin matyaga ka, nagtiis na maraming hirap, alang-alang sa akin, at hindi ka sumuko. Amen, no? Alam niyo po yung persecution, ng panahon niya, napakatindi, super po, napakatindi ng persecution po ng mga panahon na yan. Lalo na sa mga Coliseum, ewan ko napapakinggan niyo yun sa history, no? Sa Coliseum,
Totoo po yun. Na nilalapa, pinaglalaruan ng mga hayop. No? Nandun pa nga, meron pa po yan sa history nila para lang i-confess mo, no? I-confess mo na si Jesus ay hindi Diyos, no? Sa isang prison, nandoon yung nanay. Sa isang prison cell sa harap, nandoon yung anak niya, umiiyak, no? Kailangan niya lang i-confess na si Jesus ay hindi Diyos, pero hindi niya kinumpes yun hanggang mamatay ang kanyang anak. Kita niyo po yun? Kaya po ba niyo yun? Kaya po ba? Mahirap po sa kapanahonan natin. Amen po ba? Mahirap. Pero kita niyo po yun, ano? Kaya grabe po yun, ano? Kaya sabi po dito, ito po yung pinaka-tema po ng Revelation, ano? Sa chapter 14, verse 12, no? Yung pagtsatsaga, yung pain and suffering mararanasan natin. Pero dapat mo overcome natin yun. Kasi, napagtagumpayan na yun ng ating Panginoon Kristo. Amen po ba? Napagtagumpayan na po niya yun. Yan po ang the book of Revelation, yung pinaka-tema po niyan, no? Pain and suffering. Kasi pag nabasa niyo po dyan, yung ginagawa, lalo na yung lumabas yung mga plague, di po ba yung mga plague? From first four, plague ng seal, ang trumpet, ng bowl, makikita niyo po dyan, yung first four. Grabe, laging sinasabi doon, third of the earth, third of the earth, third of the earth. Ganun karami pinapatay. No? Pero ano sabi ng Panginoon? Kaya dito sa chapter 2 tsaka 3, sa 7 churches na ito, lagi sinasabi ng Panginoon, mamaya makakita natin, no, yung magtatagumpay, may reward. At dito mababasa natin, kung napansin nyo, bawat churches, iba yung reward. Iba-iba po, no? Sige po, sa 4. Subalit may isang bagay na ayaw ko sa iyo, ang pag-ibig mo nung una, kang sumampalataya ay nanlalamig na. 5. Alalahanin mo ang dati mong kalagayan, pagsisihan mo talikuran ng iyong masamang gawa at gawin mong muli ang mga ginagawa mo noong una kapag hindi ka nagsisi, pupunta ako diyan at aalisin ko sa kinalalagyan ang iyong ilawan. Amen. Anong sabi sa 4? Sige po, balik po tayo sa 4. Ay po dyan, yun, subalit may isang bagay na ayaw ko sa iyo. Ang pag-ibig mo noong una kang sumampalataya ay nanlalamig na. So sa English po, mas medyo maganda sa English, left your first love. Sige, ayan po natin sa New King James Version. Nevertheless, I have this against you that you have left. Tandaan niyo po left your first love. Iniwan mo. Left your first love, no? Kumbaga sa isang ministry, nag-umpisa ka na sa ministry, o hindi ka pa man nag-umpisa, gusto mo sa isang ministry kasi nandun yung passion. But at the end of the day, naging program na lang. Bakit? Stress Nakaka-stress. Nakakapagod. Po ba? Kita niyo po yun, Kaya sabi po dito, yung una mong pag-ibig. Hindi lang sa ating Panginoon, sa trabaho, lalo sa isang ministry. Yung una, nandun yung passion mo yung fire mo Pero bakit nanlalamig? Wala na. At dumadarating na lang sa isang araw, nagiging parang program na lang siya. Gusto mo nilang umattend, gusto nilang gawin ito kasi wala lang. Dumating na po ba sa buhay niyo yun? Lalo na po sa mga may ministry? Dumating na po ba? Amen, Dumating na po na, Kasi po, ito po rin kasi yung problema ngayon, what happens today, sa mga tao, na akala nila yung sagot sa stress ay vacation. Yan. Pahinga muna ako. Vacation muna. Tama po ba? Akala nila yung sagot sa stress as vacation, The answer to the stress is 5, repentance. Remember therefore, from where you have fallen, repent. Yung po yung may problema, kaya bakit ka stress? Bakit ka stress? May problema. Kaya sabi, remember where you have fallen, repent. Yan lagi sabi ng Panginoon. Repent, So tayo po, madalas po, yan po yung karaniwan, lalo sa ibang mga malalaking churches, pag ang isang mananampalataya na sa isang ministry, nandun na stress siya, so magbabakasyon siya. Pero sa tingin niyo, pagbalik niya, nawala yung problema o yung stress, nandun pa rin. Hindi nawala. Diba po ba?
So hindi po, magbago ka man ng lokasyon, magbago ka man ng, pumunta ka man ng ibang church, no? Nandun pa rin po yun. Kasama mo. Hindi nawala yun. Ayun po ba? Bakit? Sino may problema? Sino po may problema? Tayo ang may problema. Naunawa po ba natin? So kaya nga po, no, pag yung problema, hinarap po natin siya, no? Hinarap po natin yung problema, nilutas natin siya. Doon pa lang po matatapos yung ating stress o problema o whatever po, no? Na kung saan, yung how to engage na yung problem ay mag-iiba. Amen po ba? Pag hinarap natin yung ating problema. Naunawa po natin? Kasi kung tatakasan po natin, tatakbuhan po natin, wala pong mangyayari. Nasabi ko po sa inyo, wala pong mangyayari. No? Nandun pa rin po yan. Nandun pa rin po. Ngayon po, no? Sabi po dyan, no, sa 4, balik po tayo. Sabi po dyan, that you have left your first love. Alam niyo po, malaking pinagkaiba ng lost sa left. Left, iniwan. Kasi po, masasabi natin ng isang bagay ay nawala by accident. Tama po ba? Minsan ako po nangyari sa akin, hinahanap ko yung salamin ko. Hanap ako ng hanap. Nasa ulo ko lang pala. Diba? Minsan, halimbawa, may bagay kayong hawak-hawak, no? Hindi nyo na alam kung saan na ilagay. Yun. So, by accident, di po ba? Hindi nyo talaga makikita. Nawala na. Pero yung iniwan mo, di ba po ba? Yung iniwan, kasi po, yung iniwan po, no? Parang something, ano po yan eh. Talagang nandoon niya, tawag dito, ikaw mismo, no? Ikaw mismo, yung parang may, basta ano pa tawag doon, nakalimutan ko yung word, ano? Yung ikaw mismo, no? Dahil kasi may nangyayari na sa puso mo, so ikaw mismo may gusto mo nang iwan, no? Napapagod ka na, so yun, ano? So gusto mong iwan, pero ito lang po pinagkaiba. Doon sa lost, doon sa nawala, hindi mo talaga mahanap. Pero doon sa left, yung iniwan mo. Nung iniwan mo siya, at gusto mo bumalik, nandun pa rin siya. Naunawan po natin, yung iniwanan po natin church, kung saan natin iniwanan yung ating church, pagbalik po na, kung gusto nyo bumalik, nandun pa rin po yung church. Yung mga kaibigan na iniwanan nyo, gusto nyo bumalik, nandun pa rin yung mga kaibigan nyo. Yung pamilyang iniwanan nyo, pag bumalik kayo, nandun pa rin ang pamilya nyo. Naunawaan nyo po ba? Yung ministry na kung saan minsan na inalisan nyo, kung gusto nyo bumalik, nandoon pa rin yung ministry na yon. Amen po? Naunawaan po natin. So, ayan po, no? Kaya dito sinasabi ng Panginoon, no? Kung tayo po, darating yung araw, yung oras na kung saan, no? Yung nileft natin yung ating first love. Kaya sabi ng Panginoon, therefore remember, sige po, 5, where you have fallen, kung saan ka nagkasala. Balikan mo, bakit ba ganun? Ano ba nangyari? Tapos mag-repent ka. No? At tapos ngayon, balikan mo ngayon, yung iniwan mo. Kasi nandun pa rin naman yun eh. Hindi naman naalis yun eh. Di ba ba? Yung prodigal son, yung bunso na umalis siya, nawala ba yung pamilya niya? Nandun pa rin, di ba po ba? Yung tatay nandun pa rin. Di ba po ba? Yung anak lang umalis. So, ganun po yun, ano? So, yun. So, tayo po, sabi po dyan, repent and do the first works. And do the first works, no? Yung unang, sige, Tagalog na po natin. Alalahanin mo ang dati mong kalagayan, pag-isihan mo at talikuran niyang pagkasamang gawa. At gawin mong muli, sige po, gawin mong muli ang mga ginagawa mo noong una. So yung una ka pumunta doon, halimbawa sa isang ministry, yung passion mo nandoon, babalik kang muli. So magsisimula ka uli sa umpisa. Paano ba yun? Nandoon yung mga dati mong ka-churchmate, yung mga dati mong ka-fellowship. Balik ka doon. Magsimula ka ulit. Balik ka ulit para makisama ka. Bumalik ka ulit na hindi ka dati nakakasama sa prayer meeting. Balik ka ulit. Hindi ka nakakasama sa Bible study. Balik ka ulit. Yung makasabi nyo, ano ba yun?
At muli mong, gawin mong muli ang mga ginagawa mo nung una. Nung una mong nakilala ang ating Panginoon Kristo, ano ba yung mga ginagawa mo nung una? Ano po bang ginagawa niyo nung una nung makilala niyo yung Panginoon Kristo? Di ba excited kayo lagi? Excited kayo lagi sa church? Excited kayo sa Bible study? Excited kayo sa service? So gawin niyo po uli yun. Nang sa ganun, mag-ignite uli yung fire. Amen po ba? Sabi po sa Timothy po, no? Flame like, nakalimutan ko na fan into flame. Tama po ba? Fan into flame. Kasi po, kung ikaw isang baga po may baga po, nagbabaga ka, humiwalay ka sa isang tumpok na nagbabaga, ano mangyayari sa'yo? Mawala yung baga mo. Bumalik ka uli sa baga. Tama po ba? Para magbaga ka uli. So yun po yun, sinasabi dyan, gawin mong muli ang mga ginagawa mo noong una mong nakilala. Noong una nagkaroon ka ng relasyon sa Panginoon. Buhayin mo muli. Buhayin mong muli. Kaya sabi ng Panginoon, no, buhayin mong muli. I-ignite mong muli. Nandun ang Panginoon. Pag bumalik ka sa Kanya, ano sabi doon? Bumalik yung bunso. Yung ama lumabas, tumakbo rin. Anong ginawa? Niyakap. Ganon din po ang Panginoon natin. Pag babalik tayo, ayakapin po tayo niyan. Basta magpakumbaba lang po tayo. No? Ayun na sabi doon. Alalahanin mo kung saan ka nagkasala. At magrepent ka. Amen po ba? At ito pong masama. Kapag hindi ka nagsisi, eto na. Pupunta ako diyan at aalasin ko sa kinilalagyan ang iyong ilawan. Nasaan ka na pag tinanggal ang ilawan? Nasa kadiliman ka na. At ayaw po natin mangyari yun. Amen po ba? Ayaw po natin, bawat isa po sa atin, ayaw po natin mangyari yun. Amen? So naunawaan po natin, nakasabay po tayo, no? So 6, ngunit ito naman, eto po, ang napupuri ko sa iyo, kinapuputan mo rin tulad ko ang mga ginagawa ng mga Nicolaita. So sino po ba yung mga Nicolaita? No? So nano ko rin po, no, wala po rin ako ganong na kita kung sino po ba ito yung mga Nicolaita. But binanggit po uli yan, sa Revelation 2:15, nandyan din po yan, sa mga previous na sila po yung grupo na kung saan kumbaga parang may connection sila kay yung pagtuturo nila may connection katulad kay Balaam. Kasi po diyan po sa mga churches po sa mga next chapter 3 po ata yung mga churches doon doon po nagsipasukan yung mga nagtuturo na kung saan yung way ng pagtuturo nila ay katulad kay Balaam. Ito po yung mga tinatawag na compromising Christian. Naano po ba natin? Sa panahon po natin yan, grabe ngayon. Grabe. Mga compromising Christian, no? Nako-compromise yung pagiging Kristiyano. Ito pong Nicolaitans, ito po yung, kumbaga, ito po yung mga deceiver na kung saan pumunta sa isang body of Christ na kung saan binabahagi niya ngayon o pinapresenta niya na sinasabi niya, hindi naman namin pinapatay yung pagiging Kristyanismo. Bagkus, sabi dito nasa sulat ko na, pinipresent na lang nila, kumbaga, kasi ito po yung nakikita natin. I don't know. Pero ito po ba yung nakikita po natin sa ibang mga kapatid, sa ibang mga church, yung improved o modernized version ng isang Kristiyano. Narinig niyo na po ba yan? Improved and modernized Christian. Madami po ngayon yan. At kung tayo po, hindi po tayo maingat, baka madala po kayo. Pag hindi po matibay ang pundasyon niyo po sa salita ng Diyos. No? Hindi okay lang yan. Kasino lang naman yan. Hindi naman mawawala yung salvation mo dyan pag ganyan. Alam niyo po, yung mga ganon. Ito na yung in ngayon, ito yung bagong yun. Kristiyano pa rin naman. Alam niyo po ba yun? Ito po yung mga Nicolaitans, Yun. Verse 7, sabi po dyan, ang lahat na may pandinig, wala po exemption, lahat na may pandinig. Ewan ko lang kung iba po diyan ay tulog, no? Sabi po dyan, ang lahat na may pandinig ay makinig. Sabi. Kasi sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia po. Noon, ng panahon ng panahon ng 7 churches, at sa kasalukuyan po.
sa mga iglesia, ibibigay ko ito po yun, sa lahat po, sa 7 churches po, ito po ang lagi nyo mababasa o maririnig sa kauli-ulihan. Ibibigay ko sa magtatagumpay, lahat po, no? Sa lahat ng churches, sa 7 churches, sabi doon, ibibigay ko sa lahat ng magtatagumpay, sa lahat ng magtatagumpay, ang karapatang kumain ng bunga ng punong kahoy, nagbigay buhay, na nasa paraiso ng Diyos. Ano ba ang kinain? Yung bunga ng punong kahoy, ni Eva at Adan. Bungang kahoy, punong bungang kahoy na nagbibigay ng masama at mabuti. Pero sinabi doon, 2 puno, nagbibigay buhay. Pero bakit yun ang kinain nila? Nagbibigay ng kaalaman na masama at mabuti. So sabi dito, yung magtatagumpay daw, sino po dito nagtagumpay na? Kaya sabi doon, yung nagtagumpay na, ibibigay ang buhay. Ang bunga, may karapatan kumain ng bunga ng punong kahoy na nagbibigay buhay na nasa paraiso ng Diyos. Amen. So sige po, saan na po tayo? Sa verse 8. Ito naman po, isulat mo sa anghel na iglesia sa Esmirna. Ito ay pinapasabi sa iyo ng simula at wakas, ang namatay at muli nabuhay. Ito po naman po, Esmirna. So dito po, yung ginamit po ng ating Panginoon, pinapasabi ng ating Panginoon, simula at ang wakas, ang namatay at muling nabuhay. Dito po, yung pagkakita ni John, kumbaga yung piniling title ng ating Panginoon, ay yung kung paano siya nagpakita kay John. Sinabi niya rin po ito sa Revelation chapter 1, verse 11, sa Revelation chapter 1, verse 17. Yan po, yung simula at ang wakas, ang namatay at muling nabuhay. Alam niyo po yung kagandahan po dito sa Book of Revelation, ang Diyos po natin ay nabuhay. Yan po yung kagandahan. Kaya sabi po dyan, ang namatay at muling nabuhay. Yun po yung kapag-asahan ng mananampalataya. Amen po ba? So yun po, sige po nga sa English nga po natin. 8. Sabi po dyan, the first and the last. Sabi po dyan, the first and the last. So ito pong title na po ito, nararapat lang po ito, nararapat lamang po ito sa ating Panginoon. The first and the last. Kasi po ito, mababasa po natin sa Isaiah 41. Punta po natin, Isaiah 41, verse 4. Isaiah 41, verse 4. Sabi po dyan, who was performed and done it, calling the generation from the beginning, I, the Lord, am the first, and with the last, I am He. So ganun din po yan sa Isaiah 44, verse 6, and Isaiah chapter 48, verse 12. So nandun po lahat yan, Yun. Sabi po dyan, sige po, balik po ulit tayo sa verse 8. Ay po dyan, who was dead and come to life. Dito po, ginamit uli yung title ng ating Panginoon Kristo kung saan siya nagpakita kay John sa Revelation chapter 1 verse 18 na nire-remind po tayo ng mga Kristiyano, sa Kristiyano ng Smyrna at sa atin po sa kasalukuyan na yung ating Diyos na pinagsisilbihan ay nabuhay namang muli. Amen po ba? Nabuhay po ba muli ang Panginoon na sinasamba nyo, na pinagsisilbihan nyo? Dapat amen po, So yun po yan, So yun po, the name of Smyrna po, kinuha po yan from the word myrrh, na ano po yan, sweet smelling perfume na ginagamit po sa mga pag-iimbalsamo, sa mga patay. So diyan po kinuha yung Smyrna. So yung Smyrna rin po, itong city na ito, napakayaman din po nito, malaki rin po ito at napakaganda. At masasabi natin nila ng panahon no ancient world time, na yung Smyrna yan ay proud city sila sa kagandahan nila. Kasi napakaganda po nila, At yung sentro po ng kanila ng city na yan, it's a center of learning and culture, At nandoon talagang proud sila sa kagandahan ng kanilang city. Ganun din po, Smyrna also known from the history that it was kumbaga yung Smyrna, nakilala din po sila na kung saan yung kanilang
napaka-devoted, no? Yung pagiging committed nila, pagiging religyoso nila sa mga idolatry. Napakarami po mga Diyos-Diyosan po dyan, na wino-worship ng mga panahon na yan. Pero po, nung kapanahunan na po na ito, ito nga, dito ko nga po ipapasok yung aking dito po, nung panahon na yan, meron po diyang tinatawag na tawag dito na Golden Street sa Smyrna nung panahon po noon. Sa Golden Street na yan, diyan nakatayo yung mga malalaking temple o kahit yung mga estatwa ng mga ng mga Diyos-Diyosan katulad ng Apollo, Aphrodite, the Great Temple of Zeus at kung sino-sino pa, Nandiyan lahat. At ganoon din po, diyan din po wino-worship, kung saan yung sentro na kung saan wino-worship po nila si Cesar. Dito po mapapasok si Cesar. Kasi po, noong mga time na po ito, unti-unti yung mga tao na nakatira dyan, namamatay na sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Napapalitan na ng pagsamba kanino? Sa Rome, sa emperor ng Rome, Ngayon po, kaya ko po nasabi na yun nga, na may kinalaman po ito bakit doon sa sa chapter 1 nangyari ito sa yung revelasyon ng ating Panginoon kay John is on the Lord's Day. So ito po yun, So nung panahon po yun, from Julius Caesar, kung ano na ang emperor ng Rome, nang dumating po, hanapin niyo po, para hindi niyo po masabi na baka kung ano na pinagsasabi ko, History of Church, nandun isa yan, nung panahon po nung dumating yung Tiberius Caesar, panibagong emperor ng Rome, doon nagtalaga siya na dapat ang emperor ng Rome ay sinasamba rin, parang Diyos. So nagtalaga siya, nag-edict siya na kailangan sinasamba rin. Hindi siya yung namatay na emperor. At tapos nun, paunti-unting step, nag-edict sila, gumawa sila ng kasulatan na kailangan pati yung nabubuhay na emperor sasambahin nila. Kasi kung napapansin nyo, nagpapalit sila ng emperor, pero yung name na Caesar, nakadikit pa rin yun. Yung Caesar, nakadikit pa rin po yun. Nung dumating po yung isang Caesar sa Damasio, basta something ganun po, siya yung kauna-unahing emperor na kailangan palitan yung kanyang, tawag dito, yung name na dapat gawin ay Lord. Dapat ay gawing Lord yung pagkatawag sa Kanya. So ganun po yun, nag-umpisa yun doon. Pero dahil gusto niya, buhay po siya. Ito po nga yung kapanahunan noon. Sabi sa history, ito na yung kapanahunan na kung saan itong emperor na ito, after ni Nero, ito na, kalimutan yung pangalan, nasa letter D po, na yun nga, na kailangan sambahin si Caesar. Doon po pumasok yung word na Caesar is Lord. Doon po yan pumasok, Ginawa, nag-alagay sila ng edict na kailangan, compulsory po yan, compulsory po, nasa gitna. Tignan po natin yung mapa ulit. Yung mapa ulit kanina. Kaya sabi ko po sa inyo, yung lugar na yan, bakit yan lang po? Kasi yan po yung stronghold ni Satan. Nandiyan po sa kalagitnaan, noong time na yun, na napagawa din sila ng rebulto ni Caesar. Caesar po, at kailangan sambahin. Gumawa sila ng malaking templo. At compulsory po sa lahat po ng naninirahan. Kaya napakatindi po ng persecution ng mga panahon na yan. Kaya hindi po nakakapagtaka, sila lang po yung sinulatan ni John. Para po sa akin, Para po sa akin. Kasi po, yung malalapit na yan, kasi nandiyan po pinakasentro niyan, yan sa Smyrna. Nandiyan po sa Smyrna. Ang Smyrna, nagkaroon sila, nung di ko na matandaan ang date na yun, nagkaroon sila ng favor. From 12 city, napili ang Smyrna, dyan itatayo yung templo at rebulto ni Caesar. Sa 12 city, ang Smyrna ang napili. Ang Smyrna ang napili. At every year po, kailangan po magdadasal sila ng incense, magdadasal sila at may sasabihin sila. Ngayon,
Para hindi ka mapatunayan na ikaw dinasalan mo si Cesar, pagkatapos mo kasing dasalan, maibibigay na parang certificate. Nakatunayan na nagdasal ka kay Cesar. Yun lang ang bibigkasin nyo. Cesar is Lord. Pero maraming namatay na Kristiyano ang hindi nila binanggit yun. Bagkos anong binanggit nila? Jesus is Lord. Ganun po ang nangyari. Pero mapapansin nyo rin po, Smyrna po yan. Nandyan po yung sentro. Nandyan po yung templo ni Cesar. Nandyan yung rebulto ni Cesar. Pero wala tayong maririnig na criticism sa Smyrna. Kasi po, ano po ang pinapakita sa Smyrna? Faithful unto death. Kahit mamatay sila, hindi lang makompromise ang kanilang relasyon sa ating Panginoon. Sige, balik po tayo. Sige po, sa Tagalog na po. Sabi, isulat mo ang sa Iglesia ng Smyrna, ito ang pinapasabi sa iyo ng simula at wakas, ang namatay at muling nabuhay. Amen. Nabuhay muli ang ating Panginoon. Nalalaman ko, ito na naman po, wala pong may tatago sa ating Panginoon. Ang mga kapagatian de Erasmo, alam ko mahirap ka noon. Alam kong mahirap ka. Ito po, no? Ngunit ang totoo ay mayaman ka. Ang Smyrna po, isa sa pinakamayaman niya, halos kasing yaman o mas mayaman pa ata yan sa Epeso. Kasi nandiyan po yung sentro. Pero bakit sabi dito, no? Yung mga Kristiyano mahirap. No? Alam kong mahirap ka, ngunit ang totoo ay mayaman ka. Mayaman sila bakit? Kasi nasa kanila si Kristo. Paano sila naghirap? Kasi nung panahon na yan, kahit sa kasalukuyan po natin nangyayari yung persecution. Nangyayari po yan. No? Na kung saan pag hindi mo dininay si Jesus Christ, tatanggalin ka sa trabaho. Mawawala ka sa posisyon. Minsan sa pamilya, itatakwil ka pa. Nakapagkwentuhan nga namin ni Pastor Rodel, no? Isang pamilya, sabi, pag hindi mo idininay ang pagiging Kristiyano mo, mawawalan ka ng mana. Totoo po yan, nangyayari po yan. Kayo po. No? Kaya sabi po dito, ang totoo'y mayaman ka, mayaman po talaga tayo. Jesus is enough for us. Kayo po. Enough na po ba si Jesus sa inyo? O kulang pa? Kasi pag sa inyo, no, si Jesus ay hindi enough para sa inyo, ang trabaho nyo ay hindi enough sa inyo. Ang pamilya nyo ay hindi enough sa inyo. Ang bahay nyo ay hindi enough sa inyo. Ang barkada nyo ay hindi enough sa inyo. Kung ano man mga uso meron kayo lahat, hindi pa rin enough sa inyo. Pag hindi enough si Jesus Christ sa buhay nyo. Amen po ba? So, amen. Ano naman po? So, yun po yun, ano? Sige po, 10 minutes, ayun. So, puntahan po natin sa Hebrew chapter 10, verse 32-36. Ito po na kung saan kahit naghihirap sila, andoon na masaya pa rin po sila. Hebrew chapter 10, verse 32 hanggang 36. Sabi doon, alalahanin ninyo ang mga araw na nagdaan kung paano kayo nagtiis na matinding hirap matapos na kayo maliwanagan. Ngunit hindi kayo nagpadaig. Amen. Kung minsan kayo ay inuunsulto at pinapahirapan sa harap ng madla. Kung minsan na may kayo ang umaalalay sa mga kasama ninyo na pinapahirapan. Dinadamayan ninyo ang mga nakabilanggo at hindi kayo nalungkot ng kayo'y agawan. Kita niyo po, hindi kayo nalungkot ng agawan ng kayamanan. Sabi po doon, alam ko mahirap ka pero ang totoo ay mayaman ka. Sabi diyan, hindi kayo nalungkot ng kayo agawan ng kayamanan sapagkat alam ninyong higit na mabuti at natili ang kayamanang nakalaan sa inyo. Amen. Sino pong kayamanan ninyo? O ano pong kayamanan ninyo? Kaya nga po pag si Jesus Christ ay hindi nyo kayamanan, alam nyo po, hahanapin nyo ang lahat ng kayamanan pero hindi pa rin kayo makakontento. Ayan po ba? Para kayong isang balde na butas, salok o tabo na butas. Salok kayo ng salok pero wala kayong masasalok. Amen po ba? So sabi po dyan sa 10, balik po tayo sa chapter 2, verse 10.
Chapter 2, verse 10. Sabi po dyan, huwag kang matakot sa mga pag-uusig na malapit mo na danasin. Ito po, ini-encourage. No? Tayo po ini-encourage. Huwag kang matakot. Huwag daw po tayo matakot sa pag-uusig na malapit ng munang danasin. Makinig ka. Ipabibilanggo ng diablo ang ilan sa inyo bilang pagsubok. Kita nyo po yon. Ginamit po dito diablo. No? Ewan ko po, kung binasa nyo po yan, lahat po ganyan po makikita nyo. Ang ginagamit ni John, diablo. Bakit po? Kasi yung mga tao nyo na ginamit po ay diablo. Ibig sabihin, mga accuser sila. Mga false accuser sila. Sinasabi, ito, tamad to eh. Totoo, hindi naman talaga tamad. So yun po yan, no? Pagsubok, magtitis kayo sa loob ng 10 araw. 10 araw. Yung revelation po, no? Symbolic po yan eh. Maaari. Di ba po ba? Pero masasabi lang po natin na parang sabihin natin parang figurative. Tama po ba yan? Figurative speech. Kung ibig sabihin, 10, kumbaga, pinaiksi na. Kumbaga, paiksiin. Hindi bibigyan ng mahabang panahon. O 10 araw. Lord, lumipat ulit ang 10 araw. Hindi 10 araw pa ulit. O something ganun. Kaya sabi dyan, magtiis, manatili ka tapat hanggang kamata. Ito po, no? Sa loob ng 10 araw. Manatili kang tapat hanggang, ito po yun. Sa Smyrna. Manatili kang tapat hanggang kamatayan. At gagantihan kita ng, ito. Ano sa Ephesus? May karapatan kumain ng puno, bunga ng nagbibigay buhay. Pagdating sa Smyrna, gaganti pala kita ng korona ng buhay. Amen? So yung corona po, yung crown po, may 2 different words po yan, na word crown sa ancient Greek language, no? Yung isa, yung crown na sinasabi, ito po yung sa mga hari, yung mga sinusuot, di ba po ba, crown. Ngayon po, yung isang crown, dito po kasi ginamit po dyan, kung ita-translate po natin yan, Stephanos, Stephanos ang ginamit po dyan, ibig sabihin, trophy, doon sa nanalo. Amen po? Kaya sabi dyan, kung mananatili kang tapat hanggang kamatayan, gaganti pala. Yung magkasabi po dyan, sige, susunod na verse, 11. Ang lahat may panday makinig, sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ito po yun. Ang magtatagumpay, di po ba? Ayan po uli yun, no? Yung magtatagumpay, bibigyan ng crown. No? Bilang isang, nananalo ka parang sa isang atleta. Diyan po, sa lugar na po yan, marami pong po dyan, Coliseum. Marami pong mga atleta po dyan. Mga gagaling na mga, alam niyo po yun, mga gladiator, mga galing na mga manlalaro, nandiyan po lahat. Kaya ang ginamit po dyan, crown, na kung saan ay, po siya, yun po, trophy, something ganun, no? Kaya tayo po, napakasarap tignan, napakasarap pakinggan, di ba po ba? Sabi ng well done, my good and faithful servant, Pero ganoon din naman, sarap din pakinggan na, wow, ang mga anak ko sa Smyrna, sa JCM, winner sila. Deserve nila yung trophy. Amen po ba? Deserve niyo po ba yung trophy? Deserve niyo po ba yung trophy? Amen. So, kaya sabi po sa 10, verse 10, sige, yun po yung ulitin po na. Ang lahat ng may pandinig ay makinig sa sinasabing Espiritu sa mga iglesia. Ang magtatagumpay ay hindi makakaranas ng pangalawang kamatayan. Ano po itong pangalawang kamatayan? Ito po yung nasa Revelation 20:14. Puntahan po natin. Sige, puntahan po natin. Revelation 20:14. Para alam po natin. 20:14. Sabi po dyan, pagkatapos ay itinapon din sa lawa ng apoy ang kamatayan at ang daigdig ng mga patay. Ang lawa ng apoy ay pangalawang kamatayan. Verse 20, napakaganda po ng verse 20 na ito. Kung babasahin niyo po. Ito po yung future ni Satanas. Amen? Ito po yung ng kanyang mga kasama. At ganoon po sa chapter 21, nandun din po yan, chapter 21, verse 8. So, amen. Ayan po yun, 2 churches. Sa 7 churches, may mga issue po dyan. 2 lang po dyan, kumbaga yung nirecommend ng ating Panginoon. Yung Smyrna, kung di ako nagkakamali yung isa, pero yung isa, dadaanan ko na lang po ulit, Pero ito isa, Smyrna. Amen po ba? So, sa Epeso, nandun po na, kailangan return to
Manumbalik po tayo sa ating pag-ibig na nalamig, no? Return to its first love, or else, sabi doon ng Panginoon, tatanggalin ko yung ilawan. At ganoon din po, no, sa Smyrna, ito po yung mga in-encourage po na sa mga churches na Smyrna at sa atin po sa kasalukuyan na, ito po, faithful unto death. Faithful unto death. Kaya niyo po ba? Faithful unto death. So, amen, ano? Minsan po, meron na pong narinig ako ng isang testimony. The Book of Revelation daw po kasi, yung ibang mga Kristiyano, ayaw nilang basahin. Kasi nakakatakot daw. Totoo po ba yun? Yung mga basa nyo? Wala hanggang pagpapahirap, maraming namamatay. Nung nilabas yung mga may pinakawalan na anghel, alam niyo po yun, marami, no? Kaya ayaw po nila, no? Alam niyo po, ninanakaw ni Satanas. Pag hindi po natin ito binabasa ng The Book of Revelation, ninanakaw ni Satanas yung revelasyon, lalo na po yung importante yung chapter 20, yung mangyayari sa kanya. Ayaw malaman ni Satanas yung mangyayari sa kanya. Ayaw malaman ng bawat isa. Ngayon, alam niyo na. Alam niyo na po ba? Dapat alam niyo po. So, iyan po yan, no? Minsan po may nagbabasketball sa isang, hindi po dito, no? Sa ibang bansa po ito narinig eh. Sabi po doon na isang pastor, no? May mga nagbabasketball daw, no? At noon, sa isang nagbabasketball, may isang kalaro sila o kasama nila, nagbabasa ng Bible. Nung binabasa niya, lumapit sila, binabasa, Revelation. Ayaw nila yung Revelation, the Book of Revelation. Sabi nila, yun nga, ano binabasa mo? Book of Revelation. Wow, na-amaze sila. Book of Revelation? Pwede mo bang i-share sa amin kung ano yung sinasabi ng Revelation? Alam niyo kung ano sinabi niya lang? Jesus wins. Jesus win. Tapos, yun. Jesus win. Naunawaan niyo po ba? Jesus win. Nagtagumpay, kaya po dito overcomer. Pain and suffering and overcomer. Nagtagumpay na po ba ang Panginoon Kristo sa inyo? Nagtagumpay na po ba? At kung hindi pa po, tanggapin po natin ang ating Panginoon Kristo bilang ating sariling Diyos at tagapagligtas. Amen po ba? Mag-umpisa po tayo. Umpisa po tayo muli ng ating relasyon sa Kanya. Amen po? Sige po tayo. Amen. Hallelujah. O aming dakilang Diyos Ama, salamat Panginoon sa inyo pong salita na aming narinig. Purihin po kayo, dakilaan kayo Panginoon. Lord, sa aming mga natutunan, lalo po sa 2 churches pa lang, alam po namin, 7 po ito. Lord, alam po namin, marami pa po kayong matutunan. Lord, katulad po sa Church of Ephesus, Lord, help us, Father God, na kung saan hindi po kami manlamig, Panginoon. Yung unang pag-ibig namin, naramdam po namin sa inyo. Tulungan mo po kami na manatili ang pag-ibig na ito na nag-uumapaw, Panginoon, nag-aalab para po sa inyo, Panginoon. Lord, dumating man ang mga kapigatian sa aming buhay. Nawa ando, Panginoon, na aming panalangin na matagpuan niyo po pa rin po kami maging tapat unto death, katulad po sa Smyrna. Salamat, Panginoon. Salamat po. Pinupuri namin kayo, Dakila, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.